welcome to Pinay Expat Channel. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa channel na ito at sana po ay i-touch nyo din po yung bell button para po ma-notify kayo pag may mga bagong uploads. At pasensya na po kayo dun sa last video ko, premiere pa naman siya. Actually, hindi pa ako masyadong marunong mag-edit ng mga videos. So, tinry ko lang siya i-upload. But maraming salamat po sa mga nanood. At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo, tayong lahat. Be patient lang guys. Matatapos din ang pandemic na ito. At it's been my prayer na nasa mabuting kalagayan kayo at ang inyong mga pamilya, and God will provide. Okay, so sana guys sa while watching this video guys, sana ay mag-enjoy kayo at may matutunan kayo kahit kunti sa videos ko. Okay, so today guys, I'm going to share to you kung paano ko na-met yung Thai husband ko. Baka naman may mga interesado dyan, di ba? So, way back 2012, that was April, yun yung time na pumunta ako dito sa Thailand. At ang sumundo sa akin sa airport sa Hat Yai. Hat Yai kasi guys, ano siya para siyang Mindanao, parang nasa Mindanao siya, sa south ng Thailand siya. Okay, so yung sumundo sa akin sa airport ay yung brother ko, sister-in-law ko, at saka yung friend namin na Thai, si Sir Sot. Sot ang pangalan niya, SOD, Sot ang pagkasabi. So, si Sir Sot, siya yung sumundo kasi may car sila. So, pinakausapan ng brother ko. At pagkatapos nun, in-invite niya kami doon sa bahay niya for dinner. So, at that night, kasi may dumating na isa pang lalaki na friend niya. At yun po yung naging husband ko, si Lynn. So, Lynn ang nickname niya, L-E-E-N. So, si Lynn kasi, sinundo niya yung anak ni Sir Sot, tapos tsaka yung pamangkin niya, tapos sinatid niya sa bahay ni Sir Sot, tapos pinaakyat siya, tapos may pinag-uusapan sila doon sa kusina, tapos pinakilala na siya sa akin. Ngayon, hindi ko alam guys na since that night pala, may plano, may mga ano na pala itong mga to na i-pair kaming dalawa. So, starting that night, kasi palagi na siyang pumupunta sa bahay, tumutulong sa amin. Like, nung naglipat kami ng bahay, kahit kaano siya ka-busy, tumulong pa rin siya magakot ng mga gamit. Tapos, almost every day since that time, palagi siyang pumupunta sa bahay, tsaka naghahatid ng mga pagkain. Minsan, niyayaya niya kami, nililibre niya kami sa Hat Yai. Ang Hat Yai kasi, guys, yan yung main town nila. Dito kasi sa amin, kung saan kami nakatira, distrito. So, parang nasa bukid, parang nasa likod ng kabukiran. Papakita ko sa inyo itong lugar, guys, sa mga susunod na videos natin. So, ngayon, yun na nga, nung may school na ako guys, kailangan pumunta ng Malaysia kasama yung sister-in-law ko. Tapos, para magkaroon ako ng pambaon, they decided yung si Sir Sot tsaka yung si Lynn, they decided to mag-special class sa akin. Si Lynn lang. Si Sir Sot ang nag-suggest. So, way pala yun para mapalapit siya sa akin, di ba? So, 2 weeks kaming may special class every night, guys. 7 to 8:30. And then, palagi nga akong nainis sa kanya, guys. Kasi, parang hindi nakikinig sa akin. Kasi nakatitig lang siya. Parang tulale ang lolo mo. Tapos, nagagalit ako minsan. Parang nainis na ako minsan. Tapos, narinig ng brother ko. Tapos,
pinapagalitan niya ako, sabi niya, kaya nga yan nag-aaral sa, nag-special class sa'yo para matuto ng English. Bakit ka English? Bakit ka nagagalit? So, sabi niya ganon. So, sa akin naman, na-realize ko naman din yun, guys. So, nag-sorry lang ako sa kanya. Tapos, yun, patuloy pa rin yung special class namin. Tapos, may, nung time na parang pa-end na yung, hindi pa pala. Yung time na parating na yung day na kailangan na naming pumunta ng Malaysia para sa visa ko, ay nagbigay siya ng ringgit, guys. So, ang pera pala dito sa Thailand is baht, B-E-H-T, baht, and then ringgit yung sa Malaysia. So, may ringgit siya na pera, nagbigay siya sa akin. Tapos, yun din yung pinambili ko sa kanya ng pasalubong, t-shirts from Malaysia. So, yun guys, pagbalik namin, dito siya din yung sumundo. Tapos, alam mo yung effort niya guys. Tapos, yung mga tao sa paligid namin, tinitis kami, yung mga gano'n, yan si Lynn, ganito, ganyan. Ako naman guys, wala naman kasi ako masyadong pakialam noon kasi, ang gusto ko kasi blue eyes. Yun guys, sana ba yun? Nawala. So yun guys, palagi niya akong sinusuyo. Tapos, yung school ko kasi, galing sa Natawi, yung place na, dito, Natawi ang pangalan sa place, sa district na ito. Kung saan kami nakatira, ang school ko noon ay sa Tiana, which is, hindi ko sure. Parang aabot siya ng 20 kilometers from here. So, inahatid niya ako every morning instead of, may sasakyan kasi sila dito guys, para siyang jeep. Pero hindi talaga, mas maganda pa yung jeep natin eh. Ano siya eh, ang tawag nila Songteo. So, yun yung sinasakyan ko noon. Pero, nag-present siya na mag-driver para sa akin. So, pero, dumating ako sa point guys, na sabi ko, wag na, kasi alam ko na yung intention ba. Kasi gusto niya manligaw nga. Actually guys, hindi ako proud pero, to be honest, parang 3 or hanggang 5 beses ko siya binasted at nakitang umiyak sa harapan ko. Pero hindi talaga siya nag-stop guys. Sabi niya, oh, it's okay if, hindi mo ako ma-love. Nagtagalog na. Nagtagalog siya. Hindi, ano ko lang sa Tagalog, guys. Kasi baka mag-nosebleed na ako, guys, eh. So, sabi niya sa akin, okay lang naman kung hindi mo ako sasagutin. Tutulungan lang kita. Masaya na ako, sabi niya ganun. So, okay. Pero, sa totoo lang, guys, ayaw ko siyang tumulong. Kasi nga, nahiya na din ako ba. Tapos, in the process guys, ang daming mga nangyari na mga invitation niya na ni-invite niya kami, ako, tsaka yung sister-in-law ko, tsaka yung brother ko. Palagi niya kami dinadala sa main town, sa town. Tapos libre niya kami most of the time. So, very kind siya sa amin, guys. Especially sa akin. Tapos nakita ko yung love niya sa family niya, guys. Tapos nalaman ko yung story niya, yung gano'n. Hindi ko namalayan, guys. Nahulog na pala yung loob ko sa kanya. So, naging boyfriend kami, in short. Naging boyfriend-girlfriend kami, guys, in short, on August. August yun, guys. August. So, April ako dumating. So, April, May, June, July, August. So, nagka-boyfriend ako ng August. At, pagka November, nag-propose na siya. Hindi siya romantic na tao, guys. Hindi talaga siya romantic na tao. Sabi lang niya, pakasal na tayo. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, pwede i-pray muna. Tapos binigyan niya ako ng time para mag-isip, tapos mag-pray, kausapin yung parents ko, kausapin yung buhay pang lola ko noon eh. Tapos, importante sa akin din yung yung sasabihin ng lola ko eh. Kasi,
siya yung parang pinakaano ko yung mentor, parang ganon. So, okay man silang lahat, guys. So, wala namang may mga iba lang na against dahil magkaiba kasi yung because of the religion, guys. Yun. Tapos, yun, guys, December, ayun na, nag-start na kami mag-prenup ng for the wedding. So, yung wedding namin was January 14. Sana hindi ako nagkamali. January 14, 2013. Okay, so, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung anong mga ganap sa prenup namin. So, ito yung video din na ito yung video na piniplay nung araw ng aming kasal. Okay, so, ito guys, papakita ko sa inyo. In the next videos, guys, papakita ko naman sa inyo kung paano yung seremonya ng Thai wedding at saka yung reception ng simple Thai wedding. Okay, so, sana guys ay mag-enjoy kayo sa panunood at saka sana may makuha din kayo. Anyway guys, baka naman may mga singles na nanonood dyan, huwag nyong i-aim talaga na pumunta kayo sa isang lugar para makita ng jowawers. Kasi, ako yun, yun yung ko guys. Isa sa mga rason ko. Kasi, kasi guys, since birth, wala po akong boyfriend. Wala kayo sa hindi. Mamatay man ako ngayon din. Since birth, wala akong boyfriend. Alam ng pamilya ko yun. May mga nanliligaw guys, kaya lang, ang type ko kasi guys, may mga crushes din naman ako, pero yung type ko talaga guys, kahit yung husband ko, alam niya na type ko before, blue eyes. yun. So, isa yun sa mga rason kaya ako pumunta ng Thailand. Kaya lang, dito sa Natawi, ay hindi ako nakakita ng blue eyes. Late na may mga nakita akong blue eyes. May asawa na po ako. Tsaka na-in love na po ako sa iba. Sa ibang lahi. So yun guys, every love story is written in heaven in a unique way, just especially for you. So I also believe guys that we are destined into something. Okay, everything has been planned for us. Okay, so just trust God and wag kayong guys, wag kayong, just be happy of what you have now, even how difficult it is, guys. So, importante buhay. Okay? So, yun guys. So, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Maraming salamat, guys. Sana hindi kayo na-bored. At saka, sana mag-enjoy kayo sa clip na i-share ko ngayon sa inyo. At, guys, please like, share, and you can comment, guys. Pero, pabor lang, guys. Hindi naman talaga lahat ay magugustuhan tong video na ito, 'di ba? So, yung mga ayaw sa video na ito, please lang, wag na lang kayo mag-comment ng mga negative kasi life is hard as it is already, as you know. So, positive vibe lang tayo, guys, okay? And let keeps encouraging each other. Okay, guys? Okay, have a nice day. God bless you all.